Magandang araw mga cool, sa wakas ay matutupad ko na ang matagal ko ng pangarap na marating ang lugar na ito noon ay sa picture at TV ko lang nakikita ito. Sana po ay samahan ako ng 100 kakul ko dyan Eret na guys. Matagal ko na gusto marating ta mga cool, ilang dekada na ang lumipas, sa wakas matutupad na. Ibabahagi ko po sa inyo mga cool, kung paano makakarating dito, mga dapat gawin. At ito na nga, tayo ay dadaong na sa dalampasigan ng Boracay. Nga po pala mga cool, ako po ay day tour lamang po, gusto ko lang namnamin at masilayan ang alindog nito. Sa day tour po pala ay meron lamang kayong babayarang 150 for terminal fee, 150 for environmental fee at 50 pesos pamasahe sa bangka. Sa pagkakataong kayo po ay nakababa na, sumakay po kayo ng kulong-kulong yung tricycle na nasa gitna ang driver at sabihin nyo po kayo ay sa D-Mall. Ngayon po ay dito kayo ibaba ng driver sa may tapat ng man-made lake na parang luneta at babaybayin nyo lamang po ang daan at hanapin ang D-Mall. Tabi lamang po siya ng McDo, kaya di mahirap hanapin at papasok po kayo sa iskanitang tabi nito. Sa pagpasok nyo pa lamang po sa iskinita ay mabubusog na kayo sa mga sari-sari establishmento. Rito may mga iba't ibang restaurant na may kanya-kanyang pinagmamalaking putahe. Meron ding mga tindahan ng mga iba't ibang uri ng souvenir para sa inyong mga jowa o mahal sa buhay. Dire-diretso lamang po kayo at sa ilang sumandaling paglalakad ay masisilayan na ninyo ang isang paraiso. Sa paglalakad po dito ay talagang maaliw kayo sa daming pwedeng bilhin, lalo na sa may mga perang nilalang, pero kung tulad ko ay maligaya ng nakakasilay, patanjin tingin ika nga ng Yano. Siya nga po pala mga cool, yung mga local po ng Aklan ay walang babayaran basta po kayo ay may maiprepresentang katibayan na kayo ay lokal, tulad ng any valid identification card. Ang tangi nyo lamang po babayaran ay halagang 50 pesos sa bangka. Mga kulang video pong ito ay para sa mga day tour po lamang, wala po ako idea sa staycation. Yun po ata ay magbo-book po kayo sa mga hotels, pero para sa akin po ay mas magandang magbiyahe na kayo papuntang Katiklan at mag-day tour at saka kayo maghahanap ng murang tutuluyan. Ito po ay para lamang sa mga low budget na nilalang na tulad ko. Ayan po, marami pong mga kainan dito, meron na rin pong mga popular na kainan tulad ng Mang Inasal, McDo, Andox at iba pa. At ito na nga mga kulang entrada pag kayo ay pumasok sa may D-Mall. Sadya po talagang kakaiba ang ganda nito, sa kabila ng maraming nilalalang ay nangingibabaw pa din ang kanyang likas na kagandahan. At pagpasok po dito ay may mag-aalok sa inyo ng banig sa halagang 150 pesos. Kung kayo po ay may extra budget, huwag nyo po sanang tatangihan para kahit paano ay makatulong tayo sa mga lokal dito. Malaki po ng pakinabang sa atin ito, pwede tayong humiga at umupo habang ninanamnam ang kagandahan ng paraisong ito. Marami din pong murang makakainan dito mga cool. Karamihan po kasi sa atin iniisip pag Boracay ay mahal, hindi po madami pong pagpipilian dito. Hangad ko po sa sinumang nang arap din tulad ko na makarating dito ay sanay dumating din ang araw para sayo. Kakaiba po talaga ang alindog ng Boracay sa personal, napakapino po ng buhangin at napakaputi animoy pulvered. Sana po ay mapanitili ang kagandahan nito nang sa ganon ay malasap din ng mga susunod na henerasyon. Napakasarap pong maglakad-lakad dito, sobra pong nakaka-relax, ang napakaganda nitong kaanyuan. Ibang klase po ang ambience ng lugar na ito, sobra po talagang nakaka-amaze. Ano pa po ang ating inaantay? Habang kaya pa po natin namnamin na po natin ang bigay sa atin ng may kapalang salapi po ay atin pang kikitain, basta ikaw magsipag lamang. Pero ang masasaya at magandang alaala ay hindi na po makakamit kung hindi na po kaya ng ating katawang lupa.
Sa mga kababayan ko dyan sa ibang bansa, kapag kayo po ay nakauwi dito sa atin, isama nyo po sa inyong bucket list, pasayahin ninyo po naman ang inyong mga sarili. Naranasan ko din po ang mga ibang bayan, napakahirap po talaga ng buhay na akala ng mga naiwan ay napakadali sa mga nilalang na naiwan. Sana po ay maisip ninyo sa bawat sentimo na pinapadala sa inyo ay mag-ipon kayo, at pagdating ng inyong mahal sa buhay na nagbanat ng buto sa ibang bayan ay inyong sorpresahin at dalhin sa ganitong lugar. Bigyan po naman natin ng reward ang ating mga sarili. Lagi po nating tatandaan na lagi ko pong sinasabi na you only live once. Atin pong namnamin ang bigay sa atin ng Panginoong Diyos. Lahat po ng bagay sa mundong ito nilikha niya para sa ating lahat ng nilalang. Nakadepende lang po sa inyo kung anong bagay ang ating nanamnamin, pero mas maganda ay yung naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sa mga mag-jowa dyan, ito ang tamang lugar para gumawa ng mga di makakalimutang memories. Dito nyo din masusubukan ng tatag ng bawat isa't isa kasi napakaraming tukso. Biro lamang po sa mga nilalang na nais o may planong pumarito ay maibibigay ko sa inyong magandang diskarte ay pumunta kayo dito ng weekdays at hindi holidays para po talagang malasap ninyo ang kaalindugan ng paraisong ito. Kayo po ay mag-leave sa inyong mga trabaho sa panahon na maluwag kayo. Huwag po kayo sasabay sa mga holidays kung kailan walang pasok. Gamitin nyo po ang inyong mga leave sa tamang panahon at mura din po tulad ng pamasahe kapag di po holidays, at ang pinakamaganda, kakaunti ang nilalang kaya mag-enjoy kayong tunay. At napakarami pong mapagpipilian ditong souvenir pasalubong sa ating mga kaibigan at loved ones. Sari-sari pong kularete sa katawan, damit pang display sa bahay na gawa ng locals na kapag tayo po bumili ay napasaya na natin ang pagbibigyan, at ang mamayan dito na lumikha ng bagay na yaon nakatulong pa tayo sa ekonomiya ng bayang ito kapalit pa ng napakasarap na karanasan. Sigurado po akong di kayo maiinip dito. Bukod sa tanawin pa lang nakakaibang ganda maraming aktibidades dito. Sa mahilig mag-shopping meron din dito. At sa mahilig sa food trip ay napakarami din pong kainan dito na pangmasa na sa murang halaga ay matitikman nyo. Nais ko pong irekomenda sa inyo ang kanilang pinagmamalaking inuberan. Ito po ay isang uri ng ulam na pangunahing sangkap ay karneng manok at katawan ng saging na ginayat ng pinong-pino at tinanggalan ng dagta at lulutuing paiga. Sobrang sarap po nito dahil native na manok ang ginagamit para dito. Bukod sa ganoong uri ng aktibidades ay syempre may aktibidades din po ng karagatan. Pwede din po kayong mag-island hopping, mag-kayak, mag-banana boat at marami pang iba. Hindi po talaga nakakasawang maglakad-lakad dito kagaya ng ginawa ko. Sinulit ko pong galugarin ang lugar na ito at isa-isa kong ipininta sa aking memorya ang mga naggagandahang tanawin. Kahit sa gitna ng nag-aalab na haring araw, di po ako nagsawang maglakad-lakad. Gusto ko pong sulitin ang pagkakataong ito sa pagkakatalam kong bago maulit ito ay sa mahaba pang panahon. Hindi ko po alintana ang init ni haring araw. Ayaw ko pong may makaligtaan akong espasyo sa aking memorya. Ayan mga pulsana po, ay nagustuhan nyo ang bidyong ito. Hangad ko po sa mga nais na makarating dito ay maisakatuparan nyo din po sa mga darating pang mga panahon. Maraming pong salamat sa mga umabot sa bahaging ito. God bless po sa inyong lahat. Kung inyo pong nagustuhan ito, sana po ipakisundot ang subscribe button. At sundutin nyo na din po ang notification bell para po ma-update kayo sa susunod kong walang kwentang video. Hanggang dito na lamang po, at sa 100 ko mahigit na subscriber, sana po ay di kayo magsawa, at sa mga dadagdag palang God bless sa inyong lahat.